Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at tayo po ay muli magkakatipon sa gawain ito na ating papurihan ang ating Panginoon. Ihanda na po ang ating mga sarili upang ating pakinggan ang kanyang mga salita at ito pa ang sinasabi sa aklat ng mga awit, Kabanata 9, talataang 2. Ako'y magpapakasaya at magpapakagalak sa iyo. Ako'y aawit ng papuri sa iyong pangalan, o ikaw na kataas-taasan. Purihin ang Diyos sa pagbabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Muli po, o dakilang Diyos, ikaw ang Diyos na siyang lumikha sa amin. Ikaw ang Diyos na siyang nagligtas sa amin. Panginoon, muli namin iniharap ang aming mga sarili na ibigay namin sa iyo, Panginoon, ang kataas-taasang papuri sa iyo dahil ikaw ang Diyos na dakila. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri at pagpapasalamat sa iyo sa umagang ito na aming sama-samang ikaw ay dadakilain namin. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, ng iyong lingkod na siyang magdala ng iyong mensahe sa umagang ito. Lukuban siya, Panginoon, gabayan siya ng iyong banal na Espiritu na siyang magtuturo sa amin upang aming maunawaan ang mga salita mo. Na ito, Panginoon, ay gagamitin namin upang amin itong maging sandata sa aming pakikipaglaban sa takbo ng mundong ito. Kaya, Panginoon, muli naming hinihingi sa iyo hanggang sa kami makatapos na gabayan kami na iyong tanggapin ang lahat ng aming papurit pagsamba sa iyo. Kaya muli, Panginoon, aming itong hinihingit, dinadalangin ang lahat ng ito sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. So, isang mapagpalang umaga, mga kapatid. So, sa lahat po ng mga nanonood dyan sa kanya-kanyang mga tahanan, good morning po sa inyo. So, talaga nga naman na we are blessed all the time. Na dahil sapagkat meron tayong nag-iisang Panginoon at siya lamang yun. So, tayo sabay-sabay, sabayan niyo po kami, umawit po tayo ng mga papuri at awitin para sa ating Panginoon. Let's sing our first song, Blessed Be Your Name. Blessed be your name in the land that is plentiful,
where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. When I found in the desert place, where I walked through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name, when the sun shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name, on the road marked with suffering, the name gave me a ring. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. You give and take away. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Church, we sing, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Lord, palakpakan natin ang ating Panginoon, because we are blessed. We are blessed. For our second song, tunay nga na hindi tayo nawawalan ng mga pagsubok sa buhay. Ngunit itong pagsubok na to, alam natin na lagi natin kasama ang ating Panginoon. Hindi natin kailangan itong mga pinagdadaanan natin sa buhay, mga kapatid, itong mga pagsubok na meron tayo, huwag natin hayaan na panghinaan tayo ng loob. Bagkus, ito ang magsilbing kalakasan natin. Mas patuloy tayong pagtibayin at mas patuloy tayong kumapit para sa ating Panginoon. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Patuloy lang tayong magtiwala para sa ating Panginoon. Patuloy lang tayong magtiwala sa Kanya. Let's sing our second song. You hold my every moment. You calm my raging seas. You
sa bawat ginagawa natin sa buhay natin, lagi nating isa puso ang ating Panginoon. Ilagay natin sa sentro ng buhay natin ang ating Panginoon. Napakabuti mo, Lord. Dito kami ngayon, aawit kami ng buong puso, ng buong pagmamahal para sa iyo. Beautiful Savior, God of all man.
communion song as the deer. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Tayo po ay magsitayo at basahin po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol po sa ating pong pagtanggap ng banal na hapunan mula po sa aklat ng Juan 6:47 hanggang sa 51 ay ganito po ang kanyang sinasabi. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sinumang kumain nito ay hindi na mamamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit, mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay ay ang aking katawan na ibinibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay tumungo at tayo po ay manalangin. O kataas-taas ang Diyos na pinakadakila at pinakamakapangyarihan sa lahat, Diyos na sinasamba namin sa Espiritu at katotohanan. Sa oras na ito, Panginoon, ay muli po kami nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na patuloy na ipinagkaloob mo sa amin upang kami, Panginoon, ay muli ay makapagbigay sa iyo ng papuri at pagsamba sa araw na ito.
Sa oras na ito, Panginoon, ay muli po kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa po naming pagkakasala at pagkakamali na nagawa sa buong nagdaang linggo, Panginoon. Dalangin namin na nawa ay pakalinisin mo ang aming puso, ang aming isip, ang aming pong buong pagkatao, Panginoon, upang maging karapat-dapat naman ang bawat isa sa amin sa pagharap sa iyo sa umagang ito at sa pagtanggap namin, Panginoon, ng mga elemento na iniwan mo sa amin at ipinag-utos mo na amin pong gawin sa tuwing kami ay magkakatipon, Panginoon. Ang tinapay at saro na sumisimbolo sa katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus na nabayubay doon sa bundok ng Kalbaryo alang-alang sa kapatawaran ng aming pong mga kasalanan. At sa pag-asa, Panginoon, na ibinigay niya sa amin na kami rin, Panginoon, ay makakasama niya doon sa langit na bayan na kanyang kinalalagyan sa mga sandaling ito. Dalangin namin, Panginoon, bago namin tanggapin ang mga tinapay at sarong ito, dalangin namin na nawa ay hindi ito maging hatol sa amin, Panginoon, kung hindi maging kalakasan ito. At umaasa kami na babasbasan mo po ito bago namin tanggapin, Panginoon, upang maging kalakasan ng aming espiritual na buhay. Maraming salamat, Ama. Ang lahat ng ito ay amin pong sinasamot, dinadalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Okay, magandang hapon po. Ay, magandang umaga po pala. Sorry. Kala ko hapon eh. Sa umaga pong ito ay muli, kami po ay nagpapasalamat sa dakilang may kapal sa pagkakataon na binigay sa atin na muli sa araw na ito ay purihin natin ang ating Diyos at sambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Sa pagkakataong ito, mga kapatid po namin kay Kristo, minimithi po namin na kayo ay makapiling namin face to face. Subalit, patuloy na sumusunod tayo sa dikta ng ating gobyerno for our safetyness. Pero hindi ibig sabihin nito na tayo ay hindi nakikita face to face, ay hindi tayo magkakasama sapagkat sa isip, sa salita at sa espiritu ay kasama po namin kayo at magkakasama po tayo. Lalo tigit sa ating pagpupuri sa dakilang may kapal. Kaya nga po minsan pa sa umagang ito ay pahintulutan nyo at pahintulutan ng Diyos na ang mensaheng ito ay makapagbibigay muli sa atin ng kalakasan sa buhay po natin. Kaya bago po tayo magsimula, hinihiling ko po na tayong lahat ay humingi ng tulong sa dakilang may kapal na gabayan tayo sa mensaheng ito at bigyan tayo ng dunong upang maintindihan natin ano ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Sa iyo, O Diyos, na dakila, aming amang makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, Ama, kami po ay lumalapit sa iyong banal na trono. At muli, sa aming paglapit na ito, ay hinihiling namin sa iyo. Naway, patawarin mo po kami, anuman yung mga mali na nagawa namin na nakita mo, na hindi mo nagusto at hindi ka nasiyahan sa buhay namin. Sa magitan po ng aming mga pagsasalita, sa aming mga pag-iisip, at sa mga nagawa po namin at ginagawa po namin sa araw-araw ng aming buhay. Sa oras nito, Panginoon, sa magitan ng iyong anak na si Jesus, naway pakalinisin mo po kami at tulungan mo kami ng buhay namin ay maging halimbawa na binabasa ng sanlibutan ito. At sa mensahe na ngayon, Ama, ay mahahayag, tulungan mo po kami na ito'y maintindihan namin sa magitan ng katalinuhang ibinigay mo po sa amin. At patuloy naming itong isa pamuhay bilang iyong mga anak upang patuloy kami magningning sa mundong ito. Ama, ang iyong maliit na lingkod na gagamitin mo muli, aking dalangin, God. Patuloy mo po akong balutin ng iyong banal na dugo at patuloy na itago mo sapagkat sa umagang ito walang ibang matanyag kundi ikaw lamang, O Diyos, na siyang may likha sa amin. At patuloy na ikaw lamang ang mabigyan ng karangalan at kapurihan. Ang amin lang dalangin, O dakilang Ama, ay tulungan mo po ang iyong maliit na lingkod na sa kanyang pagsasalita ilalagay mo sa kanyang bibig ang lahat ng mga salitang ito na manggagaling sa iyo. At nawa ay patuloy naming maramdaman ang iyong dakilang presensya sa umagang ito. O dakilang Diyos na nasa langit bayang walang hanggan, ang aming dalangin, naway magkaroon kami ng kapanatagan at kapayapaan ng aming buhay, na sa oras nito, ikaw lamang ang maging sentro ng lahat ng ito, upang patuloy naming maramdaman, God, ang iyong dakilang presensya. Bagamat ang aming mga kapatid ngayon ay kasama namin sa pamagitan po ng panonood at pakikinig ng live streaming na to. Naway patuloy mo po silang balutin ng iyong banal na dugo upang yung dakilang presensya, Panginoon, sa magitan ng kanilang panonood na ito ay maramdaman din nila, God, na ikaw ay kasama nila at ikaw ay katabi nila. Ama, lahat ng mga bagay nito ay aking pong samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang umaga pong muli sa inyo, mga kapatid po namin kay Kristo. Muli, sa namang paksa na ibinigay sa atin ng Diyos, na siyan po nating pag-uusapan na magbibigay sa atin ng kapanatagan at kapayapaan. Sapagkat lagi po, mga kapatid po namin, na ang layunin ng mga mensahe ng Diyos ay patuloy tayong tulungan at palakasin sa buhay po natin sa araw-araw. Alam po ninyo, mga kapatid po namin kay Kristo, ito po yung dapat nating gawin ngayon. Lalo na sa buhay po natin, anumang pinagdadaanan natin. Ang mahalaga ngayon ay kilalanin natin at magtiwala tayo sa ating dakilang may kapal na siyang tutulong at magsasalba sa atin sa buhay na ito. Kaya nga pong paksa natin pag-usapan po, renewal. Pakisabi nga po sa katabi nyo,
renewal. Yan. Ano po ba ang ibig sabihin ng renewal? Alam po ninyo, ang salitang renewal, may binanggit po si Rapp. No? Ang sabi po niya ay ganito: rest when you're weary. Refresh and renew yourself. Your body, your mind, your spirit. Then get back to work. Alam po ninyo, kaya ganun ang ating pag-uusapan po sa umagang ito, renewal, sapagkat dama ko rin sa aking sarili yan, na sa buhay natin sa araw-araw, dumarating yung kapaguran ng isip, kapaguran ng katawan, kapaguran ng buhay natin sa ginagawa natin sa araw-araw, na para bagang ang buhay natin ay umiikot na lamang sa ganung kaparaanan na para bang minsan ay nakakaramdam na tayo ng pagod sa ating mga sarili. Even our spiritual life and being a Christian today, nararamdaman din po natin yan. Kasi po yan ang realidad. Kaya natin nararamdaman yan ay dahil nga po sa araw-araw ng buhay na dumadating sa atin. Kasi limitado ang mga kilos natin. Limitado rin ang mga resources natin. Limitado yung dapat nating gawin dahil nga po meron tayong iniiwasan na pwedeng mangyari po sa atin. Subalit sa umagang ito, amin pong kapatid kay Kristo, ang salita ng Diyos ay patuloy na magbibigay sa atin ng lakas at magbibigay muli sa atin ng karagdagan upang ang buhay natin ay magpatuloy na makapaglingkod, magtiwala sa dakilang may kapal. Katulad po ng binasa ko po sa inyo sa umagang ito, na kapag dumating na po yung mga bagay na minsan ay parang pakiramdam natin, pagod na tayo, gusto na nating huminto ng ating paglilingkod dahil sa mga bagay na nangyayari sa atin, o iba-iba mang suliranin, o mga iba't iba mang problema na dumarating, even minsan ay nakakasakit pa tayo, tapos ang dami pa nating iniisip, na para bagang nakakapagod na. Kapatid ko po kay Kristo sa umagang ito, kailangan nating magpahinga. Pero hindi pahingang titigil tayo ng paglilingkod sa Panginoon. Kailangan nating mag-isip. Kailangan nating isurrender ang lahat ng yan sa Diyos kasi siya lang ang tanging may kakayahang alisin ang lahat ng mga bagabag sa buhay po natin. Kaya nga, sa umaga pong ito, 3 bagay po ang nais ko pong ipaglingkod sa inyo sa tulong po ng dakilang may kapal. Ang unang bagay, tandaan po ninyo mga kapatid po namin kay Kristo, renew our commitment to Christian disciplines. Ang unang pag-uusapan po natin sa umagang ito na kailangan nating i-renew o dagdagan ng pagbabago, yung commitment natin. Kumusta na po ang commitment mo sa Diyos? Kumusta po ang commitment natin sa ating mga sarili, sa ating kapwa, sa ating pamilya? Yan po ngayon ang pag-uusapan po natin sa unang bahagi ng mensahe ng dakilang may kapal. Renew our commitment to a Christian discipline. Ano po bang ibig sabihin yan? Para malaman po natin, basahin po natin ang kanyang mga talata sa Biblia na ganito po ang sinasabi niya sa aklat po ng unang Korinto. Ang kanyang kapitulo ay 9, ang bersikulo po niya ay 24 hanggang 25. Na ganito po ang sinasabi niya. Alam ninyo, ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay ang panghabang panahon. Alam po ninyo, mga kapatid po namin kay Kristo, ang mga talatang yan na sulat po ni Apostol Pablo ay nakapagbibigay po sa atin ng lakas. Bakit? Kasi sinasabi niya sa talatang yan na kailangan nating pagbutihin ang ating pagtakbo na mayroong disiplina.
Yun po yung sinasabi. Kasi, bakit? Gusto nating makamtan ang gantimpala. Ang gantimpalang yan, actually, yung binabanggit po ni Apostol Pablo yan, pwede po nating i-translate yan o interpret yan sa literal. Totoo po naman yan. Sa literal ay meron tayong gustong makamtan, yung gantimpala. Pero yung gantimpalang yan, panandalian lamang. Yan dito lang sa mundong ibabaw. Pero ikaw at ako bilang mga anak ng Diyos, ang ating pagtakbo ay hindi literal lang, kundi spiritual na pagtakbo na kailangan nating ayusin at pagbutihan. Bakit? Kasi yung gantimpalang ating inaasam ay hindi lamang panandalian, kundi ito ay pangwalang hanggan. At dadalhin tayo, eternity, na siya namang ating hinahangad sa buhay po natin ito. Kaya maliwanag po ang sinabi po ni Apostol Pablo sa mga talatang yan, mga kapatid po namin kay Kristo. Nang wika dyan, uulitin ko na kailangan nating pagbutihin ang pagtakbo sa race na kung saan kasali ka at kasali ako. Naniniwala ko na lahat ng mga Kristiyano ay kasali sa takbuhang iyan. Kaya, kailangan nating i-renew. Kasi sa pagtakbo natin, mga kapatid, nakakapagod na. Minsan nga po, gusto na nating magpahinga. O minsan, dumarating sa punto ng buhay natin, gusto na nating uminto, parang ayaw na nating tumakbo. Parang ayaw na nating sumali doon sa takbuhan. Ang masakit nito, kapag ka tayo'y huminto sa pagtakbo at sa karera na sinalihan natin, hindi natin makakamtan ang gantimpala. Kaya nga po sayang, mga kapatid po natin, nasa kalagitnaan na tayo. Kumbaga, sa totoo lamang, maraming nagsasabi na katulad ng mensaheng ibinigay ko po nung nakaraang linggo, na yung mga mark of the end times, sunod-sunod na po mga kapatid. Nandyan na lagi na yung mga mark ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa tingin ko rin na hindi lang sa gitna, malapit na tayo doon sa finish line na kung saan ay tinatakbo po natin. Kaya mga kapatid po namin kay Kristo, muli ay pinapalakas po namin ang inyong kalooban. Ano man ang nangyayari sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos, sa totoo lang po, kaya ang sanhi ng minsan ay nanghihina tayo sa maraming problemang pinagdadaanan natin. Minsan ay nagkakasakit pa tayo physically. Marami tayong mga Kristiyano na nagkakaroon ng mga sakit physically, cancer, o ibang klase ng sakit. Talaga po naman, kapag sumubok sa atin yan, napakarami. O minsan, ang problema mo, yung komunidad na ginagalaw mo. O minsan, ang problema natin, ikaw mismo, sa sarili mo. Problema natin ang sarili natin. Yung sinasabi ko, alam ko, nako-connect kita. Kasi alam mo rin at nararamdaman mo rin na minsan sa sarili natin ay may mga problema din tayo. At yun ang mahirap. Kaya nga siya, ang sabi ni Apostol Pablo, kailangan nating disiplinahin din ang ating mga sarili dun sa pagtakbo po natin sa karerang sinamahan po natin. Katulad po ng sinasabi po ni Apostol Pablo uli sa kanyang kapitulo 9, sa kanyang versikulo 26 hanggang 27, ay ganito po ang sinasabi niya. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan. Alam po ninyo, ito yung maganda sa isang Kristiyano. Ang ating sinalihan, meron siyang goal. At ang goal niya po ay napakaganda. Na tayo po ay makarating doon sa hangganan na tinatakbo natin. And that is our goal. Kaya kailangan natin yung disiplina. At sa disiplina, minsan masakit. Bakit? Siyempre, kahit na sa ating pagtakbo ay nahihirapan ka, tuloy pa rin ang pagtakbo natin. Kahit nga minsan sa pagtakbo, namumulikat na ang paa natin, tuloy pa rin tayo. Kahit na minsan napapatid tayo, natitisod tayo, nadadapa tayo, kailangan bumangon ka at kailangan tumakbo ka. Hindi ka pwedeng hindi tumakbo, hindi ka pwedeng hindi tumungo doon sa hangganan. Kasi nga po, ang gantimpala ay wala sa unahan, wala sa gitna, kundi ang gantimpala ay nasa hulihan. Kailangan nating marating yun eh. Kaya yun yung goal natin, yun ang maganda sa ating mga anak ng Diyos, na sa ating karera ay meron tayong inaasam sa ating pong mga sarili. Kaya nga, sabi po ng talata ng Biblia,
Hindi ako tumatakbo na walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsaang pagkatapos kong mangaral sa iba. Alam po ninyo, there is a possibility to happen in our lives today na kapag ka po talaga ay hindi tayo nagpatuloy, pwedeng tayo'y mawala sa paligsahan. Pwedeng tayong maalis sa karera na sinamahan natin kapag ka po tayo ay huminto ng ating paglilingkod. Kaya nga po si Apostol Pablo ay patuloy niya tayong pinapalakas na sa karera natin. Kailangan nating magtiis. Kailangan nating supilin ang ating mga sarili. Alam po ninyo, ang sarili natin, may mga bagay na gusto siya na sa mundong ito. Kumbaga, dumarating din sa mga sarili natin na ang sarili natin, ang gusto nating bigyan ng kasiyahan. Minsan nakakalimot tayo dyan. Yan ang malaking problemang inaharap ng bawat isa sa atin. Subalit, alam po ninyo, mga kapatid po namin kay Kristo, ito yung maganda. Sapagkat merong Diyos tayo na tumutulong at nagpapaalala sa lahat ng mga bagay na dapat po nating gawin upang supilin din natin ang ating mga sarili para yung ating pagtakbo ay hindi tayo mawala dun sa karerang sinalihan natin. Alam po ninyo, pagdating sa disiplina, kailangan nating magtiis. Kailangan nating magpasensya. Kailangan nating magparaya. Kailangan nating magbigay. Kailangan nating magmahal, lalo na sa mga taong hindi kaibig-ibig. Kailangan din nating magpatawad, lalo na sa mga taong nagkamali at nagkasala sa atin. Lahat ng mga bagay yan, minsan masakit sa atin. Minsan mahirap bitawan. Pero kailangan nating gawin. Bakit? Sapagkat yan ang gusto ng Diyos. Sapagkat yan ang buhay ng isang Kristiyano. Bakit? Kasi kailangan nating disiplinahin ang sarili natin. Kapag hindi natin ginawa yan, masasabi nga natin, hindi pa tuluyan tayong matatag sa harapan ng Diyos. Kaya kaibigan, kaya kapatid ko po kay Kristo, ang mensaheng itong muli na ngayon naririnig nyo, kailangan nating namnamin, pagbulay-bulayan sa tunay at realidad na buhay po natin. Alam po ninyo, running lightweight, kung nakikita po sa inyong mga screen, yung picture na yan, meron pong ibig sabihin yan, yung running lightweight. Sa ating pagtakbo, kailangan magaan ang pasan. Kailangan magaan ang ating katawan. Kaya kung nakikita po ninyo yung tumatakbong yan, tignan po ninyo. Wala siyang pasaning dala-dala na mabigat. Bakit? Para makatakbo siya ng masaya, makatakbo siya ng maluwag sa kanyang sarili, makatakbo siya ng panatag ang kalooban, makatakbo siya ng merong inaasam sa sarili. Alam niyo kung bakit? Kasi po magaan ang kanyang pagtakbo. Kaya nga, running lightweight. Alam po ninyo, ang sabi po ng Biblia ay ganito, para makatakbo tayo ng magaan sa kalooban natin, tumatakbo tayong walang daladalang pasanin, at masaya tayong tumatakbo. Ito po ang sabi po ng aklat ng Biblia. Sa aklat po ng Hebreo chapter 12 verse 1, ay ganito po ang ating maririnig. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumatakbo sa paligsahang ating sinalihan. Mga kapatid ko po kay Kristo, isang matapang na wika ng Biblia, na ngayon ay napapaligiran tayo ng maraming saksi. At ang mga saksing yan ay ang mundong ating ginagalawan. Tayong mga anak ng Diyos ngayon tumatakbi at kasali doon sa paligsahan. Para tayo po daw ay makatakbo ng magaan, masaya sa buhay natin. Ang wika ng Biblia, talikuran daw natin ang anumang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin upang tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Sa umagang ito, ang realidad na buhay ng Kristiyano,
kahit po tayo ay mga anak ng Diyos, dumarating sa punto ng buhay natin na maraming mga bagay na sa sarili natin ay ginagawa natin na minsan ayaw ng Diyos na gawin natin. Kaya nga po sa umaga pong ito, mula po sa akin ang hamon ng Biblia na kailangan tanggalin natin ang lahat ng nakapakapagbibigat sa atin para hindi natin maramdaman ang pagtakbo. Para hindi natin maramdaman ang saya at kapanatagan at kapayapaan ng buhay dahil maraming reservation na nasa puso at isip natin. Kaya nga sa umagang ito, mga kapatid po namin kay Kristo, isang paghamon sa atin. Magtulong-tulong tayo. Nang wika ng Biblia, ang wika ni Apostol Pablo, gusto kanyang maging masaya sa pagtakbo mo. Gusto kanyang maging masaya na habang tumatakbo ka ay maramdaman mo ng Diyos ay kasama mo. Kung patuloy nating tatalikuran ang anumang mali, anumang sala, anumang pabigat at nagpapabigat sa ating pagtakbo. Ano man yan, mga kapatid ko po, kay Kristo, ikaw higit na nakakaalam. At ang hamon ng Biblia ngayon, para hindi ka manghina, para hindi ka mabagot, para hindi ka manlamig, ang hamon ng Biblia, alisin mo sa buhay mo ang mga nagpapabigat na yan. At sa tulong ng dakilang may kapal, at sa panalangin natin sa ating dakilang Ama, sa magitan ng kanyang anak at ng banal na Espiritu, makakaya po natin ang lahat ng yan at magiging masaya tayo sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Running to win the prize. Kaya tayo tumatakbo, kasi alam natin meron tayong gantimpala. Kaya nga, hindi tayo tumatakbo nang walang goal. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, hindi siya sumusuntok sa hangin. Na para bagang ang buhay natin sa mundong ito, kaya tayo naglilingkod, para saan? May gantimpala. At ang gantimpala, yan ang napakaganda. Buhay na walang hanggan. Kaya maliwanag po yung sinabi ng unang Korinto, chapter 9, verse 25 Ano po ang sabi niya? Lahat ng malalanong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng mga bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Alam po ninyo, mga anak ng Diyos, napakasarap sa umagang ito marinig ang salitang yan ni Apostol Pablo. Bakit? Kasi po kahit na medyo nahihirapan tayo sa pagtakbo, kahit medyo talagang sinasanay natin ang ating sarili sa pagtakbo, kahit na minsan ay nakakaranas tayo ng panlalamig, kahit minsan ay nakakaranas tayo sa buhay natin na tayo umiiyak minsan dahil sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Ito masarap, kapatid ko po kay Kristo. Lahat ng pagtitiis na ginagawa mo ngayon ay may katumbas na gantimpala. At ang gantimpalang yan ay hindi lang panandalian, kundi panghabang panahon. Kaya, huwag kang sumuko. Kaya, huwag kang uminto. Makaramdam ka man ng mga bagay na minsan na hindi mo gusto, yan naman ay realidad. Pero ang higit na mahalaga ngayon, yung sinabi ni Pablo, kailangan tunguhin natin yung hangganan para makamit natin ang gantimpalang pangwalang hanggan. Ang sabi po ng Hebreo chapter 12 verse 2, mga kapatid po namin kay Kristo, para patuloy po namin kayong mabigyan ng kalakasan sa magitan po ng salita ng Diyos. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Yan po mahalaga Alam po ninyo sa realidad na buhay kung bakit natin naranasan yung mga minsan nabibigo tayo, nadadapa tayo, para baga minsan bakit nangyari ito sa buhay natin. Alam po ninyo kung anong dahilan? Kasi minsan yung ating paningin hindi nakapokus sa Diyos. Nakapokus siya sa mga bagay na panandalian lamang. Nakapokus siya sa mundong ito. Na alam naman natin na ang mundong ito, panandalian lamang. Na alam natin na mga bagay na nandito, panandalian lamang. Kaya lang, minsan tinatanggal natin ang ating paningin sa Diyos. At dinadala natin sa mga bagay na itong mundong ito, panandalian. Kaya kapag nawala siya, nasasaktan ka. Kapag hindi mo na siya nakita, nasasaktan ka. Pag hindi mo siya nakamit, nasasaktan ka. Tama po ba?
Yan ang realidad ng buhay. Kaya nga, ang sabi po ni Apostol Pablo sa atin, patuloy niya tayong in-encourage. Ano po yung in-encourage niya? Ito natin ang ating panin kay Jesus, na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Wala nang bubuo ng ating pananampalataya, kundi si Jesus lang. Hindi kaya ng mundo. Hindi kaya ng mga bagay na nakikita natin. Si Jesus lang ang magbibigay ng kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan na trono ng Diyos. Hindi po niya ikinayang siya'y mamatay. Bakit? Kasi alam niya sa kanyang kamatayan, mabibigyan niya ng kaligtasan ang sangkatauhan. At ngayon, nakaupo siya sa kanan na trono ng Diyos. Race of faith. Alam po natin, meron tayong karera ng pananampalataya. Meron po tayong karera ng pananampalataya. Ang sabi po ng unang Korinto 9:26, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Totoo po yun. Ang karera ng ating pananampalataya ay merong patutunguhan. Kaya nga, sabi ng Biblia, magkaroon ka lang ng butil ng mustasa ng pananampalataya, kahit nga bundok, kaya mong palipatin eh. At yung mga imposible, posible. If you have faith in Christ. Totoo po yun. Hindi po ba? Dami nating binigay na sample sa Bible. Ano po yung sample? Yung nga babaeng inaagasan ng 12 years na may sakit, hindi nga siya kayang paggilingin ng tao, naubusan na nga ng kayamanan, naubos na nga lahat eh. Pero nung siya'y naniwala kay Jesus, sumampalataya kay Jesus, mahawakan lang yung laylayan ng damit niya, gumaling siya. Pananampalataya? Yes. Dahil nagkaroon siya ng pananampalataya. Ikaw, ako, may pananampalataya ka ba? Yan ang race natin. Yan ang takbuhan natin. Yung pananampalataya po natin. Katulad ng babaeng yan, kung tayo po ay nagkaroon ng ganong klase ng pananampalataya, ano mang pinagdadaanan mo ngayon sa iyong buhay, kapatid, bibigyan yan ng solusyon at kasagutan ng ating Panginoon. Maliban lamang, mga kapatid, tanda natin, we need to follow all rules ng ating Panginoon. Following the rules. Bakit? Tingnan po ninyo ang sabi ng unang Korinto sa kanyang kapitulo 9, ang versikulo po niya 27, ay ganito po ang sinasabi po ng aklat ng Biblia, mga kapatid po namin. Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayo'y hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Totoo po yan, kahit si Apostol Pablo, sinusupil niya din ang kanyang sarili. O dinidisiplina niya ang kanyang sarili kasi gusto niyang manatili doon sa race of faith para hindi siya mawala, para hindi siya tumalikod. Alam po ninyo, sa totoo lang, ang dami-dami po talaga natin dapat sabihin ngayon, kundi lang kapos ang oras. Bakit? Sa totoo lang po mga kapatid, maraming sinabi po ang Biblia na marami sa balang araw, maraming Kristiyano ang tatalikod sa kanilang mga pananampalataya. Totoo po yan, sapagkat yan ay propesiya ng Biblia na kahit ikaw ngayon, Kristiyano, darating ang araw, marami ang tatalikod because sa kahirapan ng mundong ito. Kaya nga patuloy ka namin in-encourage, kapatid po namin kay Kristo. Anawa, manatili tayo sa pagtitiwala natin sa Diyos. Ang ikalawang bagay, renewed to our calling. Kailangan po nating i-renew yung pagkatawag niya sa atin. Ano po bang klase ang pagkatawag sa inyo? Alam po ninyo, minsan itong ikalawang bahagi natin, dito tayo minsan nahirapan eh. Minsan hindi na natin nagagawa yung pagkatawag po niya sa atin. Sa totoo lang po, lahat ng Kristiyano ay mayroong dakilang pagkatawag sa Kanya. At meron siyang dapat gawin doon sa Kanyang pagkatawag sa Kanya. Ang problema minsan ngayon ng tao, hindi niya na nagagawa yung dakila niyang pagkatawag sa harapan ng Panginoon. Kasi nga, dahil siguro, sa nangyayari sa life. Pero tignan po ninyo, sabi ng Philippians chapter 3, verse 13 to 14, mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Anong sabi ni Pablo? Nililimot niya mga bagay na nakaraan. At itong maganda, yung sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. At anong gustong ng nais makamtan ni Pablo? Yung makarating siya sa dulot, makamtan niya yung buhay na walang hanggan, yung gantimpala na pinangako sa kanya ni Jesus.
na pinangako sa kanya ng Diyos. Yun po yung sinasabi po niya atin eh. Kaya nga, sabi niya, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ng gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. Yan din ang nais ko. At yan din, alam ko, ang nais mo. Yung pagbutihan natin, yung pagkatawag niya sa atin. Kaya po ang buhay ni Apostol Pablo, walang ginawa, kundi gawin niya yung dakila niyang pagkatawag. Ikaw, ano yung dakila mong pagkatawag? Ano yung bagay na dapat mong gawin para sa Diyos? Para lalo siyang masiyahan sa iyo. At para masiyahan siya sa akin. At masiyahan siya sa atin. Gawin natin, mga kapatid ko, yung pagkatawag natin. Huwag tayong manlumo. Huwag tayo para bagang wala na tayong magagawa sa buhay natin dahil dyan pinagdadaanan natin. Naku naman, mga kapatid, may Diyos tayo. Ang patuloy na nangangako. Kaya yung pagkatawag mo, anuman yung pagkatawag mo, gawin mo ng merong saya. Gawin mo sa ikararangal ng dakilang may kapal. Kaya nga po, every believer has a calling from God. Ako po naniniwala ko dyan eh. Lahat ng anak ng Diyos na tinawag, merong dakilang layunin ng God sa Kanya. Hindi ako naniniwala na ang Kristiyano, tinawag lang tapos uupo na lang and the rest of his life on earth. Hindi po. Sa totoo lang po, mga kapatid. Kaya nga, maliwanag ang sinasabi po ng aklat ng Biblia. Okay, kaya nga sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 2, ganito, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman na mula't mula pa at pinabanal ang Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa mamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. Maliwanag po ang sinabi po ni Apostol Pedro. Kayo'y pinili ng Diyos. Ikaw ay pinili ng Diyos. Ako ay pinili ng Diyos. Tayong lahat ay pinili ng Diyos. Kaya nga pinaging banal tayo. Mula doon sa pagkakasadlak, sa kasalanan, nilipat tayo ng Diyos kasi pinili ka. At ngayon, pinaging banal ka. Kaya nga, ang hamon sa iyo ng Diyos ngayon, gawin mo ang pagkatawag mo sa Kanya. Meron eh. Kaya nga salamat sa Diyos eh. Biro mo, dati tayong makasalanan and ngayon, banal ka na. Bakit? Because of Jesus Christ. Kaya nga nagkakaroon tayo ng kapayapaan eh. Because of Jesus. And because of Jesus. Wala nang iba pa eh. Kaya nga, sabi ni patuloy ni Apostol Pedro sa kanyang kapitulo 1, versikulo 16 hanggang 17, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, tignan po ninyo yung talata, dapat din kayong magpakabanal. Tanong, ano po bang pagiging banal? Banal ka ba? Banal ba ako? Banal ba tayo? Opo! O bakit? Pinapaging banal ka ng Diyos eh. Siyang may gawa nun na tayo ay tinulungang maging banal. Kasi wala na tayo dun sa kasalanan. At ngayon, nasa piling tayo ng Diyos. Kaya banal tayo. Ang gusto lang ng Diyos ay ipagpatuloy natin yung paggawa ng pagiging kabanalan. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo. Sapagkat ako'y banal. Sino may sabi niyan? Ang Diyos po natin. Kaya nga sa patuloy pong pag-i-encourage sa atin ni Apostol Pedro, sa kanyang sulat sa 2 Pedro, chapter 1, verse 10, ito pong sabi niya, kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig. Tignan po ninyo yung word, yung masigasig, upang patunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kaya ako naniniwala ko, ang Kristiyano, kailangan talaga siyang masipag, masigasig, buhay, pagka naglilingkod sa Diyos, pag sumasamba sa Diyos, hindi parang patay. Di po ba? Kaya nga, lagi nating binabasa ng elder natin yung Romans chapter 12 verse 1. Pag umarap tayo sa Diyos, isang hayang buhay, banal at kaya-aya. Yun ang katampatang pagsamba natin sa Diyos. Yun ang sinasabi ng Apostol Pedro. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyo. Ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Isang hamon muli sa inyo mga kapatid. Kapag ginawa natin ang bagay na yan, na tayong mga Kristiyano, masipag, masigasig, na naglilingkod sa Diyos, at ginagawa yung bagay na pagkatawag natin sa Kanya, sabi po ng Biblia, hindi tayo matitisod.
Sa ngayon, maraming mga Kristiyano ang matitiso rin. Bakit? Kasi po maraming sa totoo lang naman, marami namang nakaharang na bato sa ating dadaanan. Kaya talaga may posibilidad na matisod tayo. Pero kung ginagawa po natin yung sinabi nga noon ni Apostol Pedro, maiwasan natin yung bagay na ikatitisod po natin. Kaya nga, yung katlong bagay na nais ko pong ipaglingkod sa inyo sa umagang ito, the renewing of the Holy Spirit. Bakit? Bakit kailangan merong ganitong klase ng pagbabago ng banal na Espiritu sa atin? Tingnan po ninyo ang sabi ni Tito, chapter 3, verse 4 to 5. Ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y pinanganak na muli sa mamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Alam po ninyo sa umagang ito, kailangan nating ma-renew din yan. Minsan baka iba ng espiritu nasa atin. Hindi na po Espiritu Santo. O di ho ba? May mga bagay na minsan, maraming spirit yan. Espiritu ng kalungkutan. Baka po sa buhay nyo, lagi na lang kayo malungkot. Sa buhay natin, lagi na lang wala nang ginawa, kundi magmukmuk. Kasi lagi ka malungkot. Parang hindi ka masaya. Espiritu ng pagkatakot. Lagi ka natatakot. Dahil lagi ka natatakot, magawa ang iyong part bilang anak ng Diyos. O espiritu ng karuwagan. O hindi mo kayang harapin ang mga hamon ng buhay. O di po ba, ang daming espiritu niyan eh. Espiritu pa ng ano? Ano pang alam niyong espiritu? Kayo magsabi. Ako nasa isip ko kung ano pa susunod na espiritu. O kayo magsabi niya kung ano pa susunod na espiritu. O di ba? Ang daming espiritu niyan eh. Kaya nga, sa umagang ito, we need to renew. Yung spirit na nasa atin, damin natin. Kasi tinutulungan tayo niyan para tayo po ay mabago sa buhay po natin. Kasi siya yung nakatira sa atin ngayon. Kaya nga sabi ng unang Korinto, wala po dyan sa outline ko, unang Korinto chapter 3 verse 16, ano sabi niya? We are the temple of the Holy Spirit. Kasi siya nakatira sa atin. Tinatanggal niya ang lahat ng mga espiriting hindi dapat sa atin. At nananatili lang yung Espiritu Santo na siyang tumutulong at nagpapabanal sa atin para tayo ay makasalba sa mundong ito. Kaya nga tinuloy po yan ni Tito, ang sabi niya, chapter 3, verse 6 to 7, ay ganito sabi niya, masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo. Nakita niya, sa mamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, upang tayo gawing matuwid sa mamagitan ng kanyang kagandahang loob. At tayo'y maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. Alam mo, kapatid ko po kay Kristo, kung bakit minsan ay talagang kailangan tayo makarinig ng salita nito, sapagkat to encourage every one of us. Why? Kasi ang sabi ng Biblia, merong ipinangako sa atin at ang ipinangako, buhay na walang hanggan. Kaya lang ang sabi po ng talata sa verse 7, upang tayo gawing matuwid sa mamagitan ng kanyang kagandahang loob. Ang gusto ng Diyos tayo maging tuwid, maging matuwid in the sight of God. Yan ang gusto niya. At paano natin magagawa yon? Kaya. Kaya ba natin yon? Ako siguro at ikaw hindi natin kaya. Sa totoo lang. Realidad ito. Ikaw, kaya mo ba? Ako ba, kaya ko? Hindi eh. Bakit? Hanggat nandito tayo sa mundo, ang hirap. Pero, kung ang banal na Espiritu at siya nasa atin, kakayanin natin sapagkat siyang may sabi na tayo'y tutulungang maging tuwid sa harapan ng dakilang Ama. Yan ang sabi po ng Biblia. Kaya nga, sabi po ng Aklat ng Mga Gawa, chapter 5, verse 32, ang sabi niya ganito, saksi kami sa mga bagay nito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos. Sabi niya, sa mga sumusunod sa Kanya. Maliwanag po ang tala ng Biblia na yung merong banal na Espiritu ay yung lamang tao na sumusunod sa Diyos. Yung mga taong ipinanganak na muli, yun ang binibigyan ng banal na Espiritu. Na yung banal na Espiritong ito, ang siyang tutulong, siyang magtuturo, siyang magsasansala, siyang magpapaalala sa buhay natin sa mundong ito. Kaya napakasarap. Bakit? Laging merong tumutulong, nagpapaalala sa atin. Kasi kung ikaw lang, naku, madali tayong makalimot, mga kapatid. Sa totoo lang. Literally nga, madali tayong makalimot eh. Lalo na sa buhay nating espiritual.
Salamat sa Diyos. Salamat sa banal na Espiritu na nasa atin. Kaya ang sabi ni Jesus, pakinggan natin, Jesus said, "Without me, you can do nothing." Tama po ba yon? Yes, absolutely. Kapag ka si Kristo wala sa buhay natin, hindi natin kaya ang mabuhay. Hindi natin kayang manatili dun sa race of faith without Jesus in our lives. Kaya kapatid ko kay Kristo, kay sarap. Sa buhay natin, sa pakikipagbaka natin sa mundong ito, ay kasama natin ang ating Panginoon. Sa akin pong huling bahagi ng mensaheng ito, sa ikapat na bahagi, ay we need our vision renewed. Kailangan po nating muling i-renew yung vision natin. Baka po kasi yung vision natin, alam po ba ninyo yung vision natin? Yung pangitain mo, yung gusto mo mangyari sa buhay natin. Ano bang gusto mo mangyari sa buhay mo? Ano bang gusto kong mangyari sa buhay ko? And that is our vision. Baka po naman yung gusto nating mangyari sa buhay natin noon, ay iba na ngayon. Baka nagbago. Kaya we need to renew. Kailangan po natin yan. Kasi dati, nung tayo ay bago sa Panginoon, masigasig, mainit, kumukulo. Sa English, fervented spirit, ang sabi ng Biblia dyan. Kumukulo. Ang tanong, hanggang ngayon ba? Kumukulo ka pa rin ba? O ibang kulo ka na? Baka kulo-kulo ko na. Hanggang ngayon ba? Mainit ka pa rin ba? Hanggang ngayon ba? Meron ka ring desire? Meron ka pa rin bang pagnanais na makapaglingkod sa Panginoon? Kasi yun ang unang vision mo eh. Yun ang unang pangitain mo kasi gusto mo makarating sa finish line eh. Pero ang tanong ko, hanggang ngayon ba? Ganun pa rin. Kung hindi, we need to renew our vision. Yung pangitain gusto mo mangyari sa'yo nung ikaw ay simula sa Panginoon, kung hindi na ngayon, kailangan nating balikan yon. Kailangan nating gawin muli yon. Yung unang pag-ibig natin sa ating Panginoong Diyos. Kailangan po natin yan. Huwag nating hayaang yan ay mawala. So we need to renew our vision in Christ. Why? Ang sabi po ng Biblia, uulitin ko, ang Hebreo chapter 12 verse 2. Ang sabi niya ganito, ituon natin ang ating Panginoon kay Jesus lang. Alam niyo yung problema kasi, kaya tayo nagkakaroon ng problema sa buhay, kung kani-kanino tayo nakatingin. Kung sino-sino tinitignan natin. Kung ano-ano tinitignan natin sa mundong ito. Yun naman ang iyan. Iyang pangako niyan, hindi pang walang hanggan, dito lang yan. Kaya minsan, nagkakaproblema tayo. Kaya ito ang aking gustong sabihin, sa tulong ng dakilang may kapal, mga kapatid po, pare-pareho nating muling balikan yung ating adhikain. Na alin? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus lang. Tanggalin natin ang ating mga paningin sa mga bagay na nakikitang panandalian lamang. Tanggalin natin ang ating paningin at huwag nating i-focus sa mga bagay na mawawala lang. Kundi balikan natin si Jesus na siyang sentro ng ating buhay, na siya magbibigay sa atin ng pangwalang hanggan. Yun ang kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi niya, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalangang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon ay nakaupo sa kanan na trono ng Diyos. In my conclusion, mga kapatid ko po kay Kristo at sa lahat din po ng aming mga kababayan na kasama po namin sa umagang ito. Focus on God, not your problem. Kapag ka sa problema ka nakapokus, ang mangyayari, masisira ka lang sa mundong ito. Focus on God kasi siyang may kakayahang alisin ang problema mo sa buhay. Siya lang may kakayahan na bigyan ka ng kapayapaan at kapanatagan. Wala nang iba. Alisin mo ang focus mo sa mundo at sa mga bagay na nandito. Kasi hindi ka kayang bigyan yan. Panandali ang aliw lang yan. Pero yung ibibigay ng Diyos sa iyo ay pangwalang hanggang kaaliwan. And listen to God. Not your insecurities. Minsan ho kasi ang tao ganun eh. Na-insecure siya sa sarili niya. Hindi ba't ka mag-insecure sa sarili mo? Makinig ka sa Diyos. Yun ang importante. Yun ang mahalaga. Kasi mahalaga ka sa Kanya.
pinaging banal ka nga niya eh. Tinanggal ka nga niya sa kasalanan at dinala ka niya sa kanyang piling. Kaya sa kanya ka lang makikinig. Huwag sa sarili mo. Huwag kang ma-insecure. Kasi tandaan mo to, importante ka sa Diyos. And rely on God. Magtiwala ka sa Diyos lang. Sa Kanya lang. Not your own strength. Not your own mind. And not your own power. Only God. And rely on God only. Hindi dahil marunong ka kahit walang Diyos. Hindi Para bagang kaya mo ang lahat, hindi mo kailangan ng Diyos. Nagkakamali ka. Tandaan mo, ikaw at ang taglay mong karunungan, lakas at kapangyarihan, lahat yan galing sa Diyos. Pwedeng kunin yan in the twinkle of your eyes. Pwedeng kunin yan. Yung nga mga sikat na tao, yung nga mga kilalang tao, isap mata nawala sa daigdig na ito. Kaya nga ang hamon sa mundong ito, ang hamon sa iyo at ang hamon sa akin, focus on God, listen to God, and rely on God. Nawa po sa umagang ito, mga kapatid po namin kay Kristo, at sa lahat ng aming mga kababayan, ang mensaheng ito ay nakapagbigay sa inyo ng kaaliwan at kapayapaan at kapanatagan ng puso. Nawa, makita natin ang gusto at kalooban ng Diyos sa buhay na ito. In our race of faith, we need to discipline ourselves. We need to rely on God only. Not on this world, but Jesus. Focus on Jesus. Not to the people, but Jesus alone. Nawa po, mga kapatid ko po kay Kristo, makatulong ito sa atin at sa akin din. Kasi yan ang tunay at realidad na nangyayari sa buhay po natin. Marami pong salamat sa inyo at pagpalain po kayo ng dakilang may kapal. Nawa, ingatan kayo at mag-ingat tayo, lalo na sa ngayong pinagdadaanan natin. Mabuhay po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay dadako na sa ating offertory. Ito po ay mababasa sa Deuteronomy 12:5-7 na ganito po ang sinasabi. Sa halip, hanapin ninyo ang lugar na pipiliin ni Yahweh sa lupain ng isang inyong mga lipi. Doon lamang niya ipahayag ang kanyang pangalan at yun ang ituturing niyang tahanan. Doon ninyo siya sasambahin at doon iaalay ang inyong handog na susunugin at ipabang handog mula sa inyong ani. Pangakong handog, kusang handog, ang mga unang bunga ng pananim at ang panganay na anak ng inyong mga alagang hayop. Doon din kayo magsasalo-salo sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos bilang pasasalamat sa pagpapala niya sa inyo. Pagpalain nawa tayo sa pagkabasa ng ating banal na kasulatan. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na kung saan ang mga pagpapala nagmula sa tanging Kanya lamang na siyang lumikha ng lahat ng bagay sa mundo. Patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na aming tinatamasa, maliit man o malaki, ay biyayang maituturing kung kaya't nararapat lamang na aming ipagpasalamat sa bahaging ito, Panginoon, sa aming bigbigay ng aming mga ikapu at handog,
Dalangin po namin na ang lahat ng mga handog na ito ay mahawakan at maayos at magamit lamang po sa gawaing at pangangailangan ng iglesia dito po sa Imus. Gayon din sa pangangaral ng inyong banal na salita, dalangin po namin na patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa sa amin, 10 ng aming pamilya. Ito po ay siksik, liglig, at nag-uumapaw. Dalangin po namin ang aming mga kapatid na nawalan ng hanap buhay, dala ng pandemic na naway pagkaloob mo po sila ng pagkakakitaan upang sila rin po ay makapagbigay sa susunod na pagpalain mo po kami lahat at ingatan sa lahat ng kapahamakan, bigyan ng kalakasan pisikal at emosyonal at espiritual. Ito po ang sama-sama namin dalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Let's sing our offertory song, Pass It On. It only takes a spark to get a fire going, and soon all those around can warm up and it's glowing. It's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread His love to everyone you want to pass it on. What a wondrous time it's spring, when all the trees are budding, the birds begin to sing, the flowers start their blooming. It's how it is with God's love. Once you've experienced it, you want to sing. It's fresh like spring. You want to pass it on. Okay, tayo po ay nasa dako na ng balitaan, mga kapatid po namin kay Kristo. Ang unang balita po ay talagang salamat sa Diyos at unti-unti na po na nagkakaroon na ng linaw ang nangyayari po ngayon sa COVID-19. At sa tulong ng Panginoon, mawawala na po yan at magbabalik na po tayo sa normal na buhay po. In Jesus' name po yan, panalangin po natin yan. Kaya pansamantala, mag-ingat muna kayo at mag-iingat tayong lahat. Lagi tayong mag-iingat para talagang sumunod tayo sa palatuntunan ng ating gobyerno, mga kapatid po namin kay Kristo. Kahapon po, idinaos po ang 11-year anniversary po ng UCCS. Salamat po ng marami sa katagumpayan po niyan. At nawa po ay nakapanood kayo para magbigay din sa atin ng encouragement ang mga napanood po natin.
At mamaya po, alas 10, muli ay magkakaroon po ng gawain po ang UCCS para patuloy na turuan po ang ating mga anak through live streaming. Kaya nga po, salamat po sa lalawigan ng Cavite ay lahat po ng mga parrot church ay gumagawa po talaga ng mga effort, pamamaraan para po hindi mahinto ang ating paglilingkod sa Diyos. Kaya nga po, mamaya po, alas 10 yan, muli ang UCCS ay magpapaimpapawid ng kanilang mga turo at aral sa ating mga anak. Kaya mga magulang, inyo pong mga anak nasa bahay, turuan po ninyo, alalayan nyo. Kayo po yung magsabi sa kanila doon sa napapanood po nila. Okay, sa panguna po yan ng ating kapatid na Beng Formento. Okay, meron po tayong mga birthday celebrant at saka mga wedding anniversary. Ayan na po, sa September 29, ang ating kapatid na Beverly Chua. O, yan. Si kapatid na Beng Chua ay birthday niya sa September 29. Palakpan po natin ang ating Panginoon dyan. Sa September 30 naman, ito sa September 30, ang asawa po ng ating pastor, Sister Ami de la Cruz. Yon. Palakpan po natin si Brother Justin Rito. Yan, apo naman yan, Sister Sally. October 3, Brother Rachel Castor. O yun, Russell yan, no? Si Russell Castor. Sister Maria Teresa Luceno. October 3 po yan. October 4, yung pastor po natin uli. Kasama natin mga pastor dito yan. Pero ngayon po ay nasa Iloilo siya. Si kapatid na Joey Borja. Birthday po niyan. Yung mga pastor po natin. Meron tayong wedding anniversary. October 2, Brother Andrew and Sister Gina Davidson. Okay, palakpakan po natin yan. So sa lahat po ng ating mga kapatid na magdaraos ng kanilang karawan at mga couple na magdaraos ng kanilang mga wedding anniversary, sa ngalan po ng Imus Church, kami na inyong mga kapatid kay Kristo ay patuloy naming dalangin. Naway mabuhay po kayo, dagdagan kayo ng maraming taon ng Diyos, magtagumpay kayo sa inyong mga buhay. Sa couple na magdaraos ng kanilang wedding anniversary kay kapatid na Gia at kapatid na Andrew, sa ngalan ng iglesyang ito, dalangin namin, manatili kayo sa isa't isa hanggang sa huliyan ng inyong mga buhay. Naway pagpalain kayo sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Isa pa pong aming balita, sa darating na Lunes, bukas po yan, ay ang CCMA o Cavite Churches of Christ Ministers Association ay muli po ay magkakaroon tayo ng Divisional Prayer sa ganap po yan na alas 6 po ng hapon. Bukas po, Lunes. Isa na naman po munting lingkod ng Diyos ang gagamitin niya upang patuloy tayong ma-encourage. At abang po ninyo, muli ang CCMA ay magpapalabas po ng doctrinal teaching, mga turo, aral ng Biblia. Yan ay magsisimula po sa October. Araw po yan ng Huwebes. Saganap po yan ng alas 7 ng gabi. Tama-tama, pagkakain po ninyo ng pagkain, alas 7 naman kakain kayo ng aral at turo ng banal na Biblia. Ang gagamitin po, mga lingkod din ng Diyos, dito po sa lalawigan ng Cavite. Kaya salamat po sa lahat ng ito. Okay? So, may mga balita pa po sa mga kababayan, kabataan. May meeting po ang multimedia. Ngayon po, after service, o mamayang alas 3. Multimedia po, sa panguna po yan ng ating kapatid na Erwin Tingkungko. At sa mga kasama po niya, magmi-meeting po sila ng alas 3 ng hapon para lalo pang pagbayuhin. Ito pong ginagawa po nating live streaming at sa media po natin. So, salamat po ng marami. At pagpalain po kayo ng Panginoon. At salamat po mga kapatid sa patuloy po ninyong suporta. Uulitin po namin na huwag kayong makalimot na manood sa YouTube, i-like yung bell, and then share. Ayan. At subscribe po. Huwag niyo kalimutan doon. Lahat po tayo mag-subscribe. Kailangan sa YouTube po yan. Okay? Nasa YouTube. At saka huwag niyo din kalimutan i-like yung pinapasa po ng ating kapatid na Every. Like natin ang i-like yan. Okay po? At ito pa. Huwag din ninyong kalimutan ang inyong mga tithes and offering. Padala po ninyo sa doon sa nakapost po sa bank account at saka bank account ng church at saka po sa GCash po. Patuloy po nating suportahan ang iglesia ng ating Panginoon. Okay po? Salamat ng marami po and God bless you all.
Let's sing our closing song, Through It All. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'll carry it in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. Sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'll carry it in everlasting arms. You'll never let me go. Tayo po ay dadako na mga kapatid sa isang panalangin. Samahan niyo po ako. Tayo po ay magsilukod. Sa iyo amin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa umagang ito na minsan pa, Panginoon, ay pinakita niyo ang inyong dakilang pag-ibig sapagkat ginamit niyo, Panginoon, ang inyong mga anak. Binigyan niyo ng katalinuhan ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa mga gumanap sa umagang ito upang ang pananambahang ito ay maging kaaya-aya, kalugod-lugod sa inyong banal na harapan, Panginoon. Salamat po sa mga napakinggan naming masasayang awitan kanina sa pamamagitan ng aming po mga kabataan dito sa Imus Church of Christ. At ganoon din po sa aming napakinggang mensahe na ginamit nyo ang inyong
lingkod ni Pastor Rico sa napakagandang topic na renewal, Panginoon. Nawa po ay ang mga nakinig sa mensaheng ito sa kanilang mga tahanan at ganoon din po sa mga nasa ibang bansa na sumusubaybay sa live streaming na ito. Nawa po, Panginoon, ay meron silang natutunang tungkol sa inyo, Panginoon, sa itinuro ng aming pastor kanina na renewal, Panginoon. Salamat po sa mga salitang ito na nagbibigay kalakasan sa aming buhay espiritual. Salamat po at kahit na dumaranas kami na maraming problema, lalo na ngayon ng pandemya, ay naibsan ang aming mga problema dahil sa inyong mga banal na salita na ito po ay nakabubuti sa amin upang kami ay lumapit sa inyo sapagkat wala po kaming magagawa kung hindi namin kayo kasama, Panginoon. Kaya salamat po sa mensaheng ito na aming narinig. At pinagpapasalamat din po namin sa mga sandaling ito ang mga may kaarawan na miyembro ng Imus Church of Christ sa pangunguna po ng aming pong kapatid na Beverly Chua sa September 29, Sister Ami de la Cruz sa 30, at si Justin Rito sa September 30 ng Panginoon. Panginoon, dalangin po namin na pagkalooban niyo pa ng maraming taon sa kanilang buhay ang inyong mga anak na ito. Upang sa magkagayon, sila ay patuloy na magamit sa inyong banal na ubasan. Sila po ay gamitin nyo 10 ng kanilang mga mahal sa buhay na patuloy na maglingkod sa inyong iglesia, Panginoon, sa dakong ito ng Imus. At dalangin ko rin po, Panginoon, na bigyan nyo sila ng maganda pang kalusugan upang sila ay mabuhay ng masaya kapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. At ganoon din po, dinadalangin po ang papasalamat sa October 3 naman. Ay ganoon din po si Rachel Castor at si Joey Borja, aming pong pastor. Salamat din po, Panginoon, sa kaarawan ito, sa darating na 3 at saka sa 4 ng October. Dalangin ko rin po, Panginoon, na pagpalain nyo ang inyong mga lingkod na ito, patuloy na bigyan ng kalakasan at karunungan upang magamit din nila ang kanilang mga hiram na buhay na nagaling sa inyo, Panginoon, sa kalulugod ng inyong banal na pangalan, Panginoon. At ganoon din po sa wedding anniversary, pinagpapasalamat namin sa October 2 na darating na si Sister Gina Andrew at Davidson na mag-asawang ito. Nanawa, Panginoon, pagkalooban niyo siya, Panginoon, silang dalawa ng magandang kalusugan, mahaba pang buhay. Lalo-lalo, Panginoon, ang aming kapatid na Andrew na nandoon sa ibang bansa na naghahanap buhay. Naway, ingatan niyo siya sa kanyang paghahanap buhay daw yun, ilayo sa anong kapahamakan at karamdaman, lalo na sa COVID-19 na ito, upang sa magkagayon, sa takdang panahon ng kanyang kontrata, siya ay makauwi sa kanyang pamilya at sila ay magsama-sama, kapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Pagkalooban niyo po, Panginoon, sila ng mahaba pang buhay, Panginoon. At dalangin ko rin po, Panginoon, sa mga sandaling ito, ang mga may sakit, lalo-lalo na si Sister Alma Pulusan, na kanya pong request ay ang speedy recovery ng kanyang daughter na si Erica May. Panginoon, hipuin niyo po ng inyong pagpahalang kamay ang kanyang anak na ito, Panginoon. Ano man ang kanyang karamdaman, in Jesus' name, alam ko po, Panginoon, na siya'y pagagalingin right now, Panginoon, sapagkat kayo po ang dakilang manggagamot. Sila po'y nananampalataya na sila ay inyong pagagalingin. At ganoon din po sa lahat ng may mga karamdaman sa membro na ito ng Church of Christ at saka sa mga nanonood sa kanilang mga TV screen, na nawa po, Panginoon, kung ano man ang karamdaman ng bawat isa, kayo po ang nakababatid, Panginoon. Hipuin niyo po ng inyong pagpalang kamay ang bawat isa na may karamdaman, ano man ito, Panginoon. In Jesus' name, dalangin ko
na kayo po ay pagagalingin ng ating Panginoon. Lalo-lalo na po kung mayroon tayong pananampalataya sa ating Panginoon. Yesu Kristo. At ganoon din po, Panginoon, dalangin namin na naway maimbento na o madiskubre na ang vaccine na lagi po namin pinapanalangin sa inyo, Panginoon. Bigyan nyo ng karunungan ang mga doktor, mga scientist, maging dito sa Pilipinas at doon sa ibang bansa na patuloy na dinidiskubre ang vaccine na ito upang sa magkaganon ay ang bawat isa ay malagyan ito, Panginoon, ng vaccine upang hindi na kami mag-alala, Panginoon, sa karamdamang ito na marami na, Panginoon, ang namatay. Subalit kami po ay naniniwala sa inyo, Panginoon, at kami nananampalataya na ipagkakaloob niyo, Panginoon, sa inyong mga anak ang gamot na ito sa lalong madaling panahon. At dalahin ko rin po, Panginoon, na ang aming Presidente Duterte, nabigyan niyo siya ng karunungan 10 ng kanyang mga kasamahan upang sa magkaganon ay mabantayan nila ang buong mamamayan ng Pilipinas, Panginoon, kung paano nila makukontrol ang pagdami ng COVID-19 sa aming bansa, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, huwag niyong pabayaan ang inyong mga anak, Panginoon, lalo-lalo na po sa bansang ito, Panginoon, na nananampalataya at naniniwala, Panginoon. Kung gano'n nyo iningatan ang bansang Israel sa mga karamdaman noong sila ay nasa Ehipto, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, kaawain niyo po ang aming bansa na nawa ay mawala na ang sakit na ito. Ganon din po sa ibang bansa, Panginoon. Kaya salamat po ng marami. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang mga kapatid namin na doon sa ibang bansa, Panginoon, na hindi namin nakakasama rito, nawa, kung saan man sila naroon, dalangin ko, Panginoon, sa mga sandaling ito. Hipuin niyo po sila, yung palang kamay, ilayo sa anumang karamdaman, at sakuna kung saan man sila nakadestino, sa dagat man ito o sa lupa, abutin niyo sila, Panginoon, yung pagpalang kamay. Alam namin, Panginoon, na kung sila ay inyong kasama, sila po ay hindi mapapahamak kahit anong karamdaman ang kanilang makasalamuha doon sa kanilang bansang kanyang ilalalagyan, Panginoon. Kaya sila, Panginoon, dalangin po namin na ingatan niyo sila, Panginoon, doon, ibigay ang kanilang pangangailangan at nawa po, Panginoon, dalangin din namin kung sila'y pinagpapala, Panginoon, naway tulungan nila ang kanilang Mother Church dito sa Imus, na sila rin po ay magpadala ng tulong sapagkat napakarami pong kailangan ng church na ito upang patuloy na ipangaral ang inyong mga banal na salita. Kaya dalangin ko po, Panginoon, sa pagwawakas kung gaano nyo kami iningatan last week sa aming pong paghahanap buhay, pag-aaral ng aming mga anak. Dalangin ko po, Panginoon, sa linggong ito, naway ingatan nyo ang bawat isa, lahat maghahanap buhay, sasakay ng mga bus, anong pa mang sasakyan yan, sasakay sa tren, sa jeep. Nawa po, Panginoon, ingatan nyo ang bawat isa. Ilayo sa anumang kapahamakan, lalo-lalo yung mga nagdadrive ng motorsiklo, Panginoon. Ingatan nyo sila, Panginoon, sa kanilang pagmamaneho. Upang sa magkagayon, sila po ay maging ligtas, lalo-lalo po sa kanilang mga masasalamuhang mga may mga karamdaman. Ilayo nyo sila, Panginoon, sa sakit na ito na COVID-19. Upang sa magkaganon, sila po ay hindi mahawa ng sakit na ito na nakamamatay. Kaya salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat na aming pong ginawa sa loob ng inyong church na ito, na naway napasaya namin kayo sa inyong bayang kinalalagyan dyan sa langit, na naway paulan ninyo ng biyaya at pagpapala ang bawat isa sa amin, Panginoon. Naway ingatan nyo kami sa lahat ng aming mga gagawin this week, Panginoon. Alam namin kung kayo ay aming kasama, kami po ay magtatagumpay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen.
tanggapin po natin ang pagpapala na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Papurihan nawa si Kristo magpakailan paman. Amen.